إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masya Allah. Amin. So kapatid, ganito ang pagbigkas ng Suratul Fatiha. So inshallah kapatid, lalo na yung mga Muslim, magkakaroon din tayo ng class ng Tajweed inshallah. So Dagdagan mo daw, dagdagan mo kahit ang aya. Takbir! Dagdag pa, sige, bismillah. Para balik ako. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. So ganyan ang pagbabasa ng banal na Quran. Meron sinasabing tajweed. So kinakailangan kapatid, lalo na yung mga new Muslim, pag-aralan nyo ito. At sa meron sinasabing makharijul huruf, nilalabasan ng mga bawat baita, bawat letter ng Arabic language. Meron sinasabing 28 na letters, bawat letter doon ay mayroong nilalabasan dito sa ating bibig. So hindi katulad ng English, kumaga, yung Arabic, bawat harf ay mayroong nilalabasan ng letter sa ating bibig. So yung English, gaya ng English, nakasanayan natin, katulad ng A, yung mayroong sinasabing vowel at saka mayroong consonant. Sa Arabic din, meron din vowels. Kasi hindi mo mabigkas yung word kung walang vowels. At yun ang sinasabing harakat. Inshallah, mapag-aaral natin yun. At saka sa Arabic din, mayroong ay sa tajweed, mayroon din mga pinapahaba, pinapaiksi ang boses natin. So, mapag-aaral din natin sa tajweed. Inshallah, pag-aaralan yun. So dahil kapatid, yung oras din natin nalaro tayo sa basketball at wala akong masabi ngayon kasi yung utak ko ay medyo simula ka ako na busy na yung mga banda. So inshallah, nandito rin si engineer, ang lalasan ng engineer sa pagpunta niyo po dito. So mamaya, libre ka. May pupuntahan ka. Kayo ni Chef? May ay book lang kami 5 PM na. Bakit daw? Anong meron? May kakasal ba? O hindi, meron tayong programa. Inshallah. Kung kaya. So yung programa siguro natin hanggang gabi. So hanggang gabi inshallah. Wala daw may pasok, di ba? Hanggang gabi anong oras? Magsimula anong oras? Magsisimula kasi yung programa mga siguro yan, mga 5 na. Ay, after mag-grip sa tingin ko. Kasi wala na, yung oras kasi wala na masyadong mabilis na rin yung mag-grip. Kasi 5, di ako nagkakamali, 5:15 mag-grip na. So hindi nila kaya yung tapusin. So kung Chef Amrola, makakahapon po kayo after mag-grip, para din sa meron din po mga team na dapat merong bawat laro, dapat na pa-every laro meron tawa. So inshallah. So jazakumullah khairan. Sino yung mga darating invited? Mga invited, lahat po ng mga Pilipino. Hindi, maraming syarika. Oh, mas maraming syarika kasi ito ay company sa open category. So inshallah. So jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Okay din. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabina Muhammad Arsalahu Allah bil haqqi bashira wa nadhira wa bayna yadayhi sa'ah May yuti'illaha wa rasulah faqad rashad wa may ya'sillaha wa rasulah fala yalumu illa nafsah wa la yadurrullaha syai'a Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal syukru kullu Nahmaduka ya Rabbana wa tub alaina wa liwalidina wa lisairil muslimin Allahumma zidna al-ilma innaka antas sami'ul alim ya arhamar rahimin ayyuhal ahibbatu fillah daiman wa abada nashkurullah subhanahu wa ta'ala فيما قضى علينا وفيما رزقنا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ويبارك لنا في حياتنا الحمد لله لازلنا في موضوعنا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وقد تكلمنا في الأسبوع الماضي ما حدث أو ما أول شيء ما فعل النبي عليه أفضل الصلاة والسلام في أصوله في مدينة المنورة. Bakit mo ako binigyan ng tissue, Abdurrahman? Jazakallah khairan. Ngayon mga kapatid, tayo ay dadako kung saan tayo nagtapos nung nakaraang linggo tungkol sa hadith na unang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung siya ay dumating sa Madina. Sino ang makakaalala sa inyo? Anong hadith yun? Na nagmula kay Abdullah ibn Salam na siya ang nagsabi doon at ito ay sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam nung dumating siya sa Madina. May ugnayan ito sa ugnayan ng mga muhajirin at saka mga ansar. At ganun din ang pagiging magandang asal ng isang Muslim sa kanyang kapwa-tao, sa kanyang kamag-anak, at ganun din ay ang espiritual na ugnayan ng isang alipin sa kanyang Panginoon. Sino ang makakaala-ala? Maaalala mo kaya? Oh, bismillah, Abdullah. Matapang ang kape mo ngayong araw na ito. Masya Allah. Wala nang asukal. Alam mo, dati nag-asukal ako, pero ngayon, masarap pala pag ang kape walang asukal. Sige, sino makakasagot? Ano yung hadith na yun? Hadithus salam. Yusammunaha hadithus salam. Awwalu shay ma ja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam when he arrived in Medina, and the people of Medina, they warmed to welcome the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And then after the Prophet sallallahu alaihi wasallam built the masjid in Quba, which was the first masjid ever built in Islam, and secondly what happened is that he also built the Masjid An-Nabawi. Then after he built the Masjid An-Nabawi, and then of course there is no reason why the migrate in the original people of Medina, they should have to be, to make strong ties of their relation between the brotherhood. Diba? Wa akha bainal muhajirin wal ansar. At nakita natin, sabi natin, hindi magiging success, tagumpay ang isang tao kung siya lang ay may isa. Kailangan lagi kang may kasama. No man is an island. At si Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi ng mga sahaba kung bakit siya ay isa sa mga nagtagumpay sa kanyang buhay ay dahilan sa kung sino yung mga kinakasama niya. At yun, nagkakaibigan yung mga al-muhajirin o mga ansar. Pagkatapos, ano yung hadith na yun na nakuha natin? Pakainin ng mga nagugutom at saka spread ang salam. Masya Allah. Oh, nakita tingnan nyo ba, Abdurrahman? Di ba, bro? Ya ayuhan nas, afsus salam, wasilul arham, wat'imut ta'am, wasallu bil lail wan nasu niyam,
tadkhulul jannata bis-salam. هذا هو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى مدينة المنورة فأخبر هؤلاء الناس المهاجرون والأنصار فأخى بينهما. At ito at naging dahilan, mga kapatid, ganito kahalaga ang ating pagbibigay ng salam sa ating kapwa. Ito ay batian ito ng mga tao na tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso. Wa tahiyyatuhum fiha salam. Gagamitin natin sa paraiso yung salam. Mga kapatid, sa paraiso, ang tao makakapasok sa paraiso, unang pagpasok pa lang sa paraiso, ang mga anghel ng Allah, babatiin ang mga taong papasok sa paraiso. Assalamu alayka ya Abdurrahman, assalamu alayka ya Fahad, ya Hussein, qad radiyallahu anka wa ghafara anka wa anta min ahlil jannah. Allahu Akbar. Isipin mo yun, bro. Unang pagpasok mo pa lang sa pintuan ng paraiso, may mga anghel na nakaabang na hindi mo kilala, pero kilala ang pangalan mo. Kilala ang pangalan mo at kilala ka ng Allah. Dahil kilala ka ng Allah, kilala ka ng mga ahlus sama. At sasabihin niya, yang mga taong yan ang silang kinalugdan ko at nababagay lang sa kanilang aking habag at kapatawaran, at ito ang paraiso na ay aking itinalagad sa kanila. Bilang ito ang kanilang buhay na walang hanggan. Magsasalam sila sa iyo, bro. Assalamu alaik. Ibig sabihin ng kapayapaan, ang katahimikan, ang pagbati ay mapasayo. Ibig sabihin walang kapahamakan sa iyo. Dahil ang Muslim sa kanyang kapwang Muslim ay panatag. Panatag ang kanyang kamay at ang kanyang dila sa kanyang kapwa Muslim. Hindi dapat ang isang Muslim sa kanyang kapwa Muslim ay marahas magsalita, nakakasakit ng puso, o di kaya ay magpapahamak sa kanyang buhay. Ayaw mo mapahamak buhay mo, bro, di ba? Itaas ang kamay sa inyo, gusto niya mapahamak ang buhay niya. Wala. O, bakit mo pinapahamak ang buhay ng isang kapatid mo na ayaw mo pala yun sa sarili mo? Gusto mo na nililibak tayo? Sinong gusto na nililibak siya? Itaas ang kamay. Abdurrahman. Ayaw mo sabihin na ikaw ay maliit na tao? Okay lang yun, no? Hindi ka nag-iisa. Magkakasama tayo niyan. Mga kapatid, ibig sabihin kung ano ang ayaw mo sa sarili mo, ay yun din ay dapat doon sa kapatid mo na wag mo siyang gawin sa kanya yung anong ayaw mo. This is the general rule. Di ba? Do not do unto others what you do not like do unto you. Simply as that. And this is also Islamically. Pangalawa, salam mga kapatid. Pag nagsalam ka, may gantimpala. May kapatawaran. Allahu Akbar. Where you can find this? Only in this religion. When you shake your hand between you and your brother, hindi pa naghihiwalay ang kamay ninyo, pinatawad na kayo ng Allah sa inyong kasalanan. Ano ngayon ang makikita mo sa mga Muslim? Hey Joe! Ishada hey Joe. Good morning Joe. Mafi, good morning. Anta miskin, taban. What is good in the morning? Pero ikaw ay ang dami ng problema mo, sasabihin mo sa kanya, sabi niya, wala, ako'y labot siya yung problema pa, kaya dagan yun akong problema. Ayaw, iyasan siya ako, Yung ba, bro? Ni, ang Islam, magandang pakikitungo. So, anong pangalawa sinabi ni Propeta? Makitungo ng mabuti sa inyong mga kamag-anak. Ilan ang biktima sa atin ngayon na mga kamag-anak natin hindi natin kinakausap? Bakit di mo kinakausap? May sama ng loob siguro. May sama ng loob, pera, kapangyarihan, lupa na pinag-aaway-awayan. Samantala, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, la tadkhulul jannah qati'ur rahim. Hindi tatanggapin sa paraiso iyaon siya na pinutom niya ang kanyang ugnayan sa kanyang kamag-anak. Allahu Akbar. Tindihan, bro. Paano pa kayong ilang 3 araw na hindi mo kinakausap ang kamag-anak mo? Minsan salita lang tayo, ito ang Islam, pero kung titignan talaga natin sarili natin, nasaan tayo sa pagsasagawa ng Islam? Totoo yan.
We have to be honest with ourselves. Napakadali magsalita eh. Nandiyan yung mga aral ng Islam. The problem is that how you will put into practice what Islam is all about in connection to your life. Do you really practice? You and I, all of us, are the victims of losers. Kasi nga, dahil mahina. Pride. Ha? Pride. Pride. Ay, may mga pride din kayo, bro. Inshallah. Meron din kayong mga pride sa inyo, ha? Akala ko may mga pride lang, yung mga maranaw. Maranaw din. Grabe yung pride ng maranaw na yan. Sobra pa sa pride ng mga Arabo. Astaghfirullah. So ngayon, mga kapatid, ang ugnayan ng bigkis ng pagkakamag-anak ay ito ay binigyan diin ng Islam. Kung sino ang gusto niya na kalulugdan ng Allah, mamahalin ng Allah, papatawarin sa kanyang mga kasalanan, dadami ang mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, silul arham. Bas. Gusto mo guminhawa, kalugdan ng Allah, maganda ang mga magiging buhay mo, pakitunguhan mo ng mabuti ang iyong kamag-anak. Okay mga kapatid, pangalawa, ano sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam? Wat'imut ta'am. Magpakain kayo. Sino mahilig magpakain? Huwag mo na yung tanong, Ustad, guys. Ano man yan? Sariling ano yan, Ustad. Ako, minsan siya, hindi. Pero wallahi, alam mo sarili mo kung mahilig ka o hindi. O napipilitan ka lang. Magdasal sa madaling araw. Ang totoo niyan, bro. Wallahi, sa totoo lang. Ang sino mang tunay na tao na nandito sa kanyang puso, na maski wala siyang pera, maski wala siyang may pakain, pero nandito sa kanyang puso na gusto niyang magpakain, mayroon ka ng gantimpala sa Allah, kapatid na Khalid. Tignan nyo, ulitin ko. Wala akong pera, wala akong kakayahan, pero gusto-gusto ng puso ko, ng sarili ko, ng magpakain, na sana mapakain ko ang mga kapatid na ito, ang mga mahirap na to, kaibigan, o mga kamag-anak. Pero wala akong kakayahan. Pero dahil sa dalisay at busilak ang puso mo, ipinasulat na ng Allah sa mga anghel na ang gantimpala na maibibigay sa iyo ay nakuha mo na. Naisulat na wala kang nagawa. Dahil lang sa puso. At ito ang delikado. Nagpakain ka, namigay ka pa ng pera, papuntahin dito yung mga tao na yan kasi mga busaw man yan. Para makakain sila kadisirang pagkakansad na sa urong. Tapos, pinakain mo na sila, sinumbat po pa sila sa mabuti mong ginawa. Tapos, hindi totoo sa puso mo na ikaw ay nagpapakain para sa tao, para sa pakitang tao, parinig sa tao. Alam ng Allah kung ano sa puso mo. Layunin, bro. Wala tayong pwedeng itago sa Allah. Inalaan, alam niya kung ano ang sa puso ng bawat isa. So Allah subhanallah, when we try to think and ponder and to realize how we could be near, how could be close to our Creator, only by cleansing your heart. Sa puso mo lang. So yun ang kagandahan sa Islam. At pang-apat na espiritual na gawain, mga kapatid, ay ikaw ay nagdarasal ng gabi na ang mga tao ay tulog sila. May kilala akong tao, matanda na. Siguro umabot na ng 80 taon ang edad niya ngayon. Ayawan ko kung maniniwala kayo o hindi, pero ako naniniwala ako dahil nasaksihan ko. At batid ko, at alam ko, at kilala ko. Bro, nasa edad na 80, more than 10 years ngayon, or 15-20 years mula noon hanggang ngayon, nagdarasal araw-araw ng gabi na gumigising ng 2:00 ng madaling araw.
Pagkatapos magdarasal ng tahajjud. Pagkatapos, minsan inaantay na ang Fajr, minsan hindi na inaantay, matutulog ulit, tapos gigising sa Fajr. Nakakamangha. Nga naman, kay tigulang naman siya. Gahit lisod kaayon na mag-ablution. Pero ang but, subhanallah, hada huwa tawfiqullah. Kung sinong bibigyan ng Allah ng tawfiq. Wala hawla wala quwwata illa billah. Hindi lahat ng tao kakayanin niya. Meron ng napaka-malakas. Pero hindi siya makapagdasal ng gabi. Hindi makapagdasal ng Fajr sa masjid. Mga ako sa isang post ng isang kapatid natin, hindi ang malakas kung sino yung malakas ang katawan na pumupunta dyan sa mga barbershop na yan. Barbershop ba? Saan ba yun? Saan? Sa gym. Diyan sa mga fitness, may kilala ko, di ba? Hindi yan ang malakas na nakakapagdala ka ng ilang sako ng mga bigas. Ang tunay na malakas ay yung natutulog ng Fajr na kaya niyang tanggalin ang kanyang ang kumot. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir, qum fa'andir. Gumising ka, bumangon ka, ipahayag mo, gawin mo, sampahin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Gawin mo. Mga kapatid, wallahi, kaya natin ito sinasabi dahil ito ay para sa ating sarili, para sa ating buhay, na kung bakit tayo nandito sa mundo, dahil samantalahin natin ang mga dapat na ating kakayanin sa pagsagawa na ano ang Islam sa ating buhay. Huwag na natin tignan ng iba. I always keep telling this. Do not look unto others. Look at yourself. Judge yourself. Huwag na yung tignan. Ustad, bakit si Ustad na gano'n? Sada sawi. Yan ba itatanong sa'yo ng Allah sa araw ng paghukom? Na ikaw ay nanlilipa? Na ikaw ay nagmamanman sa baho o kakulangan ng isang tao? Hindi. Sarili mo. Bakit? Kung meron siyang nagagawang kasalanan, ikaw wala. At kung yung kasalanan na yun na ginawa mo, masisisi mo ba siya? Ano kaya kung ang sitwasyon na yun na sinasabi mo tungkol sa kanya, ikaw ang nandun sa sitwasyon na yun? Palagay mo, kakayanin mo? O baka maging masahol ka pa? This is the reality. Totoo yan, bro. So, unahin natin sarili natin. Sa araw ng paghukom, tayo ang husgahan ng ating tagapaglikha. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, yaqul Umar ibn al-Khattab. Timbangin ninyo ang inyong mga sarili bago pa dumating ang araw na kayo ay titimbangin sa inyong mga gawain. Okay, without a further ado, we will return back again to the reality of what happened to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam when he arrived in Medina. Ustad, ano nang nangyari? Naputol tayo dun sa sinabi mong hadith, ito, naputol, ito, kinunin natin na ngayon. Continue, di ba? Okay. So, ang nangyari, sa pangalawang taon na ng Medina, second year in Medina, ano yung mga kaganapan? Maraming mga kaganapan. Sa tarikh ng Islam, sa kasaysayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nangyari. Kasi isipin nyo, ang tunay na pagsasagawa ng Islam ay naganap doon mismo sa Madina noong dumating na si Propeta Muhammad. Doon sa Makkah, wala silang kakayahan. Kaya limitado kung anuman ang mga ginagawa nilang ritual o pag-uutos ng Allah. At walang mga ipinag-uutos doon ng Allah sa oras na yun. Dahil sa Madina, na pagtanto nila, na kaya na nila, may lakas na sila, may puwersa na sila, totoo na sila sa kanilang mga pananampalataya, nararapat lang dapat na isakilos at isabuhay ano ang mga batas na syariah ng Allah na gusto ng Allah sa pamayanan ng mga kamusliman. Anong aral dun? Ang aral doon ay hindi sa'yo ibibigay ng Allah o ipag-uutos sa'yo ang hindi mo kakayanin. Kaya nyo na magdasal. Kaya nyo nang mag-ayuno. Kaya nyo nang makipaglaban sa sinong kumakalaban sa inyo. Go!
Sa magkakaya nila? La. Hum du'afa. Hindi nila kakayanin. So ang Islam, nababagay sa oras, sa lugar, sa panahon na dapat mangyari. Nangyari ang Ghazwatul Badr al-Kubra. Ano yun? Pakiulit. Ghazwatul Badr al-Kubra. Mga kapatid, ang Ghazwatul Badr, subhanallah, nung kami pa ay mga estudyante sa Madina, nakarating na ako sa Badr. Sinaksihan ko mismo. Nakita ko doon yung lawha, nakasulat na signage. Alam mo, maganda siguro minsan, sana ang Islamic Center na ito, Adam, i-request natin, mayroon naman tayong mga bus, wag lang tayo dyan pumunta sa mga gilid ng mga tabing ilog na yan. Punta tayo minsan sa mga, the reality, ng mga naganap sa Tabuk, history. Dyan sa Madina, yung mga kaganapan, may trip. Kung sa school nga, meron tayong mga trip-trip na minsan di-discover yung ano, di ba? O dito pa kayo na pwede tayong pumunta. So sabi ko dun sa kaklase ko na si Hamza na isang Saudi, sabi ko, malapit dito ang Uhud. Sabi niya, dito 150 kilometers away from here in Medina. At may dagat doon. Sabi ko, ana abga roh hinag. I want to go there and to visit. Wallahi, sabi niya, Amrullah, walang problema. Punta tayo, sabi niya, sa araw ng Sabado. Kasi sa Medina, wala kaming pasok, Friday, Saturday. After Fajr, pumunta siya sa dormitory ko. Kasama ko yung kaibigan ko na taga-Albania. Pumunta kaming tatlo, naligo doon. Nakita ko mismo yung lugar na kung saan doon naglaban at nangyari ang Ghazwatul Badr al-Kubra. Tinawag na Ghazwatul Badr o unang labanan na malaking labanan sa Islam. Sa oras na yaon, bakit naganap? Palagay niyo. O anong dahilan? Bakit naganap? Ang lahat may dahilan, di ba? Anong dahilan? Batid niyo ba nang sa una, hindi ang layunin ni Propeta ay makipaglaban sa Ghazwatul Badr? Wala. Napag-alaman lang ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na parating ang karaban. Ano yung karaban sa Tagalog? Karaban din? Sim-sim, sawa-sawa? Karaban. Yung ano, hindi kalaban ang sinasabi ko. No, sadi kay bay. Karaban, ha? Hukbo? Dili, hukbo. Kaya waman sila magkuhan dito. Ang saraban na bay. Ha? Hindi. Ustad Ali, ano ba yung karaban? Karaban sa Tagalog. Karaban? Tagalog niya. Sa mga viewers, ano daw yung karaban? Hindi ko kasi alam yung karaban. Parang kalakal. Pangangalakal. Mangangalakal. Okay? Yun yung karaban eh. Meron silang mga goods. May mga dala na mga paninda o mga yaman. Magparade ng yaman. Magparade ng yaman. Magparade. Mashallah, magparade. Sino na yung nagparade sa inyo nung elementary kayo? Ano tawag doon? Yung tapos ikaw yung ang mga babae naman yung nagpaparade, may ikli pa yung ano nila. Siguro gusto mo yung nabturama na nandun ka sa likod, ha? Yung nagpaparade, tapos meron silang turutot, manon? Majurit, nag-iikot ng ano? Majurit. Majurit. Kailan di ka, Adam? Hindi mo may tago pala yan, Adam, sa buhay mo. Okay, mga kapatid, si Propeta sallallahu alaihi wasallam, napag-alaman niya na itong kalakal na karaban na mula sa Sham ay parating at dadaan doon sa may Medina. Sa pangunguna ni Abu Sufyan na siya ay isang kafir. Sa panahon na yun. Ngayon, si Propeta nagplano, sabi niya sa kanyang mga kasamahan, ay dahil sa matindi na tinanggalan tayo ng karapatan ng inyong mga yaman, ng inyong mga lahat ng anong meron tayo na pinag-iwanan ninyo doon, ngayon oras na nakarapatan natin na para bawiin muli
Bakit kaya? Mga kapatid, ang Islam, la tudlim ahad, wala ahad yadlimuk. Yung hindi ka tatanggal ng karapatan ng isang tao at huwag ka rin magpatanggal ng karapatan mo. Hindi ba? Sabi ng hadith ni Propeta, unsur akhaka zaliman o madluman. Tulungan mo ang kapatid mo na naaapi at yung mang-aapi. Sugo ng Allah, oo, tutulungan ko yung nang-aapi o yung naapi. Pero bakit ko tutulungan yung nang-aapi? Hindi ganun yun. Tutulungan mo yung nang-aapi sa kapwa, kinukuha niya yung hindi sa kanya sa pamamagitan ng pagpigil. So karapatan natin yan, atin yan, patuloy sila na ganyan ang ginagawa nila natin, kukunin natin ngayon. Dumating sila doon sa lugar at napag-alaman ng mga Quraysh at ipinabalita kay Abu Sufyan, iniban niya ang daan, pero matalino si Propeta Muhammad. He was a mujahid, leader. Walang anong mga general ngayon sa tindi ng ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. So kung alam natin nung umalis sila ng Makkah, nakuha natin yun. Umalis sila ng Makkah papunta ng Madina. Di ba yung lugar na daanan papunta ng Madina na alam nila na doon sila sasalubungin, iniba nila yung daan. Dahil ganun din si Abdullah ibn Qurayyid na binigyan ng ni Abu Bakar as-Siddiq bilang babayaran niya para sa ituro lang sa kanila yung daan papunta ng Madina. So iniba nila. This is saywar. Utak, ang pakikipaglaban utak. Gusto mo mamatay ka na tapos hindi mo ginapin ang utak mo kung ano yung dapat depensa sa sarili ko. So ginawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, pinagandaan niya. Kailan nangyari ang Ghazwatul Badr? Nangyari ito sa 2 taon ng Hijra, sa 17 ng araw ng Ramadan. 17 ng Ramadan. Ang bilang ng mga Muslim ay 313. Ilan? 313. Yes, 13. Ano ba sinabi ko? 19? Narinig nyo? Hindi. 313. More or less. Kasi yan ang nandito sa tarikh. 313. Ang kabayo na meron sila ay 2. Ang kanilang mga sasakyan o mga kasamahan na mga kamilyo ay 70. Yung iba hiniram pa. Kasi mahina ang mga Muslim sa oras na yan. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, pinangunahan niya ito, humiling sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil ang kalaban na sumalubong at nakisama doon sa labanan mula sa mga Quraysh, kasi nagtawag si Abu Sufyan ng tulong. Call a friend, hindi lang friend. Call the people to come. Hindi ko to kakayanin. Dumating. Ilan bilang ng mga Quraysh? 1,000. Tapos 1,700 yung kanilang mga 700 ang kanilang kamilyo. 100 ang kanilang kabayo. O 200. Marami sila. Ibig sabihin, logically, kung makikipaglaban sa oras na yun, talo ang mga kamusliman. Kasi kung titignan na natin sa puwersa, walang-wala sila. 313 versus 1,000. Tapos yung mga kamelyo nila, at saka walang-wala talaga. So anong ginawa? Ang ginawa, mga kapatid, ay dahil sa tawakkul. Quwwatul tawakkul. Yung tunay na ano tawag dito? Sa Tagalog, pananalig sa Allah. At nabanggit sa hadith na, Ya Allah, kung hindi mo kami tutulungan sa oras na ito, ay maari na hindi magtatagumpay at wala nang magsamba sa iyo dahil wala na ang lakas ng mga kamusliman. Tuluyon nang mawawala ang mga kamusliman. Nangangailangan kami ng tulong mula sa iyo, proteksyon, at hindi kami natatakot sa anumang meron ang mga kalaban namin. Allahu Akbar! Faza haula'il muslimun.
bisababil quwwatil iman. Nagtagumpay ang kakaunting bilang puwersa ng mga kamusliman, mahina, pero ang kanilang pananampalataya at pananalig sa Allah ay malakas sa kahit anong mga kanyon, anong bilang ng mga tao. Kaya sila ay nanalo dahil sa kanilang lakas, sa kanilang pananampalataya. At yan ang aral dyan, bro. Pag ikaw nandito sa puso mo ang tunay na pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala, diyan mo tunay na mapagtatanto at makikita ang lakas at tulong sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng anuman na hindi ka natatakot. Dahil nandiyan sa iyo yung tagapaglikha. Nawarad din sa hadith, nakipaglaban at nagsugo si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga iba sa mga anghel na nakisama sa labanan. Allahu Akbar. So natalo ang mga Quraysh. Namatay sa kanila ay more than 70, more than 100 ang mga napinsala sa kanila. Samantala sa mga Muslim, humigit kumulang 10 lang ang namatay o hindi umabot ng 20 na nasyahid sa mga kamusliman. Kunti lang ang napaslang sa kanila, nasyahid sa kanila. Ang aral doon ay nagwagi ang mga kamusliman. Nabawi nila yung ibang mga gamit na kung ano ang dapat sa kanila na ito ay inagaw sa kanila ng mga Quraysh. Yun yung tungkol sa Ghazwatul Badr. Ano ba ang nangyari? Sa 2nd taon ng Hijri, dito rin naganap na siyempre naipag-utos na kay Propeta Muhammad ang pagsasala. Hindi ba? Sa Magka pa lang. Naipag-utos na. Kasi saan ba nangyari yung Laylatul Isra wal Miraj? Sa Madina o sa Magka? Sa Magka. Siyempre, of course, sa Magka. So pinag-utos pa lang na magdasal na sila sa Magka. So doon sa Madina, doon na kung saan dito ay yung kibla ay nabago. Dahil sa pagmamalaki ng mga Hudyo, ng mga Ahlul Kitab, na sila daw ang mahal ng Allah, sila daw ang mga anak ng Diyos, sila daw ang may karapatan ng lahat, pati ang kibla dito sa amin sa Masjidil Aqsa, sa Qiblatain, at kibla dito sa Jerusalem, kaya nasa sa amin pa rin. Nangyari sa Madina sa 2 ng Hijra, sa Masjidil Qiblatain. Mga kapatid, sino nakapunta sa inyo sa Madina? Masjid Qiblatain, hawali min Masjid Qiblatain ila Jamia al-Islamiyya, anta tamshi hunak bas hawali 20 dakika. Only 20 minutes when you walk from the Masjid Qiblatain papunta ng University ng Madina. Alam ko yan kasi yan yung, kumbaga, it is my rendezvous. This is the place where I love to stay most of my time. Lalo na pag kami ay nag-aaral. Doon sa Qiblatain doon. Doon nangyari, nagdasal ang mga Muslim sa Zuhur at saka Asar, pero ay nabago ang Qibla. Qiblatain is Muthanna. Mamana Qiblatain Muthanna. Qibla is Wahid. Pag ginawang Qiblatain, daging dalawa ang direksyon. Unang pagdasal nila ay nasa Qibla sila ng Masjidil Aqsa. Pero sa oras na yun, dumating ang wahi na revelasyon mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ min Masjidil Aqsa ila al-Masjidil Haram. Binago na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sabab? Anong dahilan? Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, nung nandoon siya, minsan tumitingin siya sa kalangitan. At nagmuni-muni na nagsasabi na sana maging kibla itong sa Makkah. Fastajaba Allahu du'aan Nabi sallallahu alaihi wasallam, at tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mithiin ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Naganap ito sa 2nd hijra ni Propeta sa Madina, na kung saan ang kibla na dati ang mga Muslim ay sa Masjidil Aqsa, napunta na sa Masjidil Haram dahil sa habag, awa, pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang propeta at sa mga kamusliman. Ano ngayon ang sinasabi niya kayong mga Hudyo na masyado kayong magmamayabang sa inyong sarili? Wala na. Ito na. Nawala na sa inyong kibla. Dito rin
na nangyari sa ikalawang taon ng Hijra ang pag-uutos sa Zakatul Fitr. Na wajib na. Bakit? Kasi di ba nag-Ramadan na. So nag-ayuno ang mga Muslim. So dito na furida Zakatul Fitr. Wa zaka aidan. When? Mata? Hada fi sanat al-thaniya lil-Hijra. Indama wasal al-Nabiy sallallahu alaihi wasallam ila Madinati Rasuli sallallahu alaihi wasallam wa kana ismu Yatrib. So, paunti-unti bro, itong aral dito, paunti-unti ang Islam ay lumalakas at nagiging ganap kung ano yung mga dapat kumplituhin sa Islam na dapat isabuhay ng mga Muslim. Anong aral? Step by step. Rome wasn't built in a day. A room lam tubna biyawmin wahid. Hindi kung anong gusto mo maganap na ngayon. La, suwaya, ish, tagkalam katir-gir-gir. Abshir. Di ba, bro? Ang isang tao, gusto na niya na makuha na niya agad-agad. No. Step by step. Ang Islam ganun. Hindi pinag-utos ng Allah na biglaan ang lahat. Pati nga sa Sharia ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pati nga yung pag-inom ng kamar. Ang mga taga-Madina kung saan sila ay sanay uminom ng mga alak. Ipinag-utos ba ng Allah na ito'y haram sa inyo diretso? La. Talata marrat. Na ipinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang kamar ay ito ay gawain ng syaitan. At itong kamar na ito ay may benepisyo pero ang magiging epekto nito sa inyo ay mas marami ang kanyang epekto sa inyong buhay. Gawain ng syaitan sa pangatlong aya na doon ay pinagbawal na la taqrabus salata wa antum sukara. Bawal na sa inyo ang pag-iinom na kayo, umiinom na kayo ay nagdarasal. Kaya sa mga palaubog na mag-inom-inom na ngayon na nagdarasal, bro, walang silbi ang pag-inom mo, bay. Kasi wala ka sa sarili mong utak. Bawal, haram. Anong aral? Doon, ang Islam, syai'an fa syai'an. Dito rin naganap sa pangalawa ng Hijri kung saan pinangasawa ni Ali bin Abi Talib si Fatima Az-Zahra. Allahu Akbar. Doon mismo sa Madina, sa pangalawang Hijra na nangyari. Dito rin naganap sa Hijra ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung saan naging lumakas na ang ugnayan ng mga sahaba, ridwanullahu alaihim, ang mga Muhajirun at ang mga Ansar. Nagkaroon ng kalakal, nagkaroon ng open na. At dito rin nangyari na kung saan namuhay na paunti-unti ang Islam. Pero ang hindi inaasahan na may paghihiganti ang mga Quraysh. Pagkatapos ng pangalawang taon ng Hijri, dumating ang pangatlong taon, fi sanati thalitha. May kasabihan ng mga maranaw na lumbong nga ibutig na mangirunot sa kuta. Aywan ko kung yun ang malapit sa ibig sabihin ng mga Tagalog na lintik lang ang walang ganti. Saan niyo yun narinig, bro? Pelikula. Mashallah, pelikula. Ano ibig sabihin nun? Lintik lang ang walang ganti. Ibig sabihin, maski hindi ako makapagganti ngayon, may oras ka din. Di ba? Yun ang namumutawi sa mga Quraysh. Natalo kami, may araw din kayo, Muhammad, o kayo na mga kamusliman. Sa ikatatlong taon ng Hijri, kung saan nangyari ang Ghazwatul Uhud. After 1 year, kasi yung sa Ghazwatul Badr sa ika-17 ng Ramadan sa pangalawang taon naganap. Kailan naganap ang Ghazwatul Badr, Ghazwatul Uhud? Sa Shawwal. After ng 1 year ng Ramadan, after ng Ramadan sa ikatatlong taon ng Hijri, pumasok ang Shawwal sa ikapito ng Shawwal na araw ng Sabado. Gumanti ang mga Quraysh.
At kasama dito si Khalid bin Walid, na isa sa mga namuno sa mga Quraysh nung hindi pa siya Muslim. Dito rin napabalita na ang ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nabawian ng buhay. Dahil umasa ang mga kamusliman, kung tayo nga nanalo ng una, tumulong ang mga malaika, hindi rin tayo pababayaan ng Allah ngayon. Ayan, mahirap pero yung lagi kang umaasa na hindi ka tunay na nagtitiwala sa Allah. Dahil ang tinitiwala mo ay ang lakas ninyo, ang bilang ninyo, ang sandata na kung anong mayroon kayo, at kung ano yung mga nakasanayan ninyo, na wala ang tunay na layunin, na tunay na pananalig sa Allah. La hawla wala quwwata illa billah. Walang tunay na ganap na mangyayari maliban sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ang aking lakas, ang aming talino, ang aming puwersa, hindi yan. Dahil mangingibabaw ang tunay na pananalig mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, may aral ito sa buhay natin. Ano yun? Aral sa pagtatawakol. Ang tawakol, yung pananalig na totoo sa Allah subhanahu wa ta'ala, gagawin mo na mayroong asbab. Mayroong, ano yung asbab sa Tagalog? Baka parang hindi kayo mga Tagalog. Ano yung sabab? O asbab? Meron kang dapat gagawin. May kilos. Yun. Gagawin mong isang bagay, hindi mangyayari o wala kay buhaton, bay. Di ba? Hindi makakarating ka ba doon kung hindi ka maglalakad? Kung wala kang gagawin na paraan? Kayo na pumunta rito sa Saudi Arabia, na nangarap na pumunta sa Saudi Arabia. Kung hindi kayo pumunta sa Ermita at sa Mapini, bakit naman Ermita Mapini sinabi? Bakit? Nandun yung karamihan ng mga agency, di ba? O, kung hindi kayo doon pumasa ng mga papeles niyo, makakarating kayo. Kung hindi kayo nagpa-interview, sa pagtawakol sa Allah, may gagawin na kilos, pero may hindi dapat nahihiwalay ang pananalig sa Allah. Ano yun? Gagawin mo kung ano yung sa'yo, tapos sasabihin mo sa sarili mo, Ya Allah, hindi ito ako magtatagumpay dahil sa ano meron ko, sa lakas ko, talino ko, o galing ko. Dahil sa tawfik, awa, gabay mula sa inyo at inyong tulong. Yun ang tawakol. Mali at pagiging kufar, sabi ng mga pantas, nasasabihin mo na kung hindi dahil sa lakas namin, sa talino ko, sa kilos namin, sa gawain namin, hindi kami magtatagumpay. Dahil doon ka nanalig sa lakas mo, nawala yung pananalig mo sa Allah, tinanggalan mo ng karapatan ng Allah, wa ma tasyauna illa ay yasha Allah. Walang mangyayari maliban sa kapahintulutan at kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, kailangan magkasama yun. At hindi rin pwede na lubusang tunay na nagtitiwala ka sa Allah. Ya Allah, gagawin ko ang lahat. Ya Allah, mananalig ako sa iyo, maski hindi ako gagawa ng kilos. Dahil ang pananalig ko sa iyo ang iyong mangingibabaw. Na unsay imong gibuhat, wala kang kilos, wala kang ginagawa. Hindi rin yun pwede. Hindi yun papasa. So kailangan hindi mawala ang pananalig mo sa Allah na may kaakibat na gawa at kilos. At kung titignan natin ang Islam, mga kapatid, kayo na mga Muslim. Hindi sapat na sabihin Muslim ako, naniniwala ako sa Allah, tatanggapin ako sa paraiso, pero hindi ka nagdarasal. Hindi ka nagdarasal ng 5 beses sa isang araw. Hindi ka nag-ayuno. Anong ginagawa mo? Wala. Pabaya ka sa mga pag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Paano ka kahabagan ng Allah? Paano mo makukuha ang layunin mo sa buhay mo? So, kailangan yung kilos, gawa, pagkatapos manalig ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dito sa nangyari sa Ghazwatu Uhud, mga kapatid,
dahil sa kanilang pagbibigay ng maluwag, na sabi nila, kaya natin yan, walang problema yan. Natalo na natin sila nung una, alam na natin anong paraan. Ngayon pa kaya? At sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o kayo ng mga sahaba, sa bilang ng 50 mga sahaba, sinabi niya, itong lugar na ito kay Zaid, sa isa sa mga sahaba, huwag kayong lumisan sa Jabal Ruma o Rum, dito sa maliit na bulubundukin, doon yun sa Uhud. Ngayon, nandyan pa rin yung bakasan, nagpipicture-picture dyan yung mga tao. Pero di kami picture dyan. Huwag kayo umalis. Kahit anong mangyari. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, umalis. Bakit sila umalis? Dahil nakita nila na yung mga kalaban ay natalo na sila. Sabi nila, magwawagi tayo. Sinabi ko sa inyo, magwawagi tayo. Kakayanin natin sila. Ito na naman, magwawagi muli tayo. Sabi ng isa sa kanila, wag. Sinabihan tayo ni Propeta Muhammad na wag lisanin ng lugar na ito. Bakit kayo lilisan? Umalis. Sabi nila, natalo na ang mga kalaban dahil sa pagmamahal sa mundo. Ang mga napag-iwanan ng mga kalaban, gusto na nilang kunin pag-una-unahan yung mga yung mayroon sila. Nakayamanan. Lahat nandoon. Sabi nila, ano pang inaantay natin? Sabi ng isa sa kanila, ang leader nila, mga kapatid, sinabi ni Propeta Muhammad, huwag natin lisanin ito. Anong nangyari sa inyo? Hindi sila sumunod. Dito nangyari na ang mga kamusliman ay nahirapan sila. May mga nagsabi na talo sila. Pero subhanallah, ang pagbasa ko sa isang tarikh sa Islam, sa sira ni Propeta Muhammad, hindi yun itinuturing na sila ay natalo. Aral yun sa kanila. Kasi ang natalo ay yung namatay ang leader at sumuko ang sambayanan. Sumuko ba ang mga Muslim sa Ghazwatul Uhud? Hindi. Namatay ba si Propeta sallallahu alaihi wasallam? Hindi ba? Ano nangyari? Nahirapan sila sa kanilang sarili. Pinahirapan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa pagsubok na sila ay hindi sumunod sa pag-uutos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Sundin niyo ang Allah at ang kanyang sugo at ang mga namumuno sa inyo. Kung bakit nakikita natin ngayon ang sambayanan ng mga kamusliman na hindi nagkakaisa dahil wala sa atin yung totoong turo ng Islam na sinusunod mo si Allah pero si Propeta Muhammad hindi mo sinusunod. Ang mga katuruan ni Propeta Muhammad, sablay ka. Idagdag mo pa, pati yung mga leader na namumuno sa inyo, nililibak mo, umaalis kayo, hindi kayo sumusunod. Paano mo makikita ang tagumpay sa isang sambayanan ng kamusliman? Failure. Samantalang pinagutos ng Allah, sumunod kayo sa kanyang sugo at sa mga namumuno sa inyo. Karapatan ng mga namumuno sa atin, mga kapatid, na sumunod sa kanila. Sam'an wa ta'atan. Importante, hindi sila nag-uutos na tayo ay gagawa ng pagiging haram o paglabag sa Islam o labas sa Islam. Kung anong kasalanan ginagawa niya, nangungurakot siya, anong ginagawa niya, pagbabayaran niya yun sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero hindi nangangulugan, ikaw ay magrarayot, aalis ka, tapos magkakreate ka ng anong gulo. Maslahatu muqaddam ala jalbil masalih. Yung pagpigil mo ng kasamaan ay mas kaaya-aya na pigilan mo yun kaysa sa gagawa ka ng kabutihan. Dar'ul mafasid. Ito yun. Dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Yung pagpigil mo ng kasamaan, bro, na maraming buhis na buhay na mangyayari o gulo, mas mabuti na huwag kang lumahok at pigilan mo yun na hindi mangyari yun kaysa sa gagawa ka ng kabutihan. Tignan nyo ang aral sa Islam. So ngayon, natalo, nahirapan sila, natanggalan ng ngipin si Propeta sallallahu alaihi wasallam, nagkadugo iba sa kanyang mga katawan at namatay dito si Hamza na pinakamamahal ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga tiyuhin, napaslang dito at grabe ang nangyari sa oras ng Ghazwatul Uhud.
Ilang araw, nakauwi sila, nalungkot sila, nanghina sila. Bumaba ang talata sa Quran. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ بَيْنَكُمْ أو وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Tingnan niyo mga kapatid, itong tatlong aral na ito. Dito tayo ihinto na itong tatlong ito ibuksan natin ngayon. Puso, isipan, na huwag natin kalimutan, na dala natin sa natitira sa ating buhay. Napakalaking aral. Quran mismo ang nagsalita. Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Palagay niyo, kung ikaw yun, ikaw ang leader, anong gagawin mo sa mga tao? Abdullah, ikaw ang leader, hindi kami sumunod sa'yo. Nakita-kita muli tayo, tapos na ang laban. Nag-meeting ka. Ano muna sasabihin mo sa amin? Sige nga. Abdullah. Hindi sumunod sa kautusan. Naunsay mo kuan. Anong gagawin mo sa amin? Hindi kami sumunod sa iyo. Wala kami nagdungo. Kay tigulang na ka. Hindi kami makinig sa iyo. Kay tigulang. Ayaw namin makinig sa iyo. Ano ngayon ang sasabihin mo sa amin? Ha? Ano ngayon ang sasabihin mo? Bro, reaction mo bilang isang tao. Sheikh Ali, may tumatawag sa iyo. Ha? Anong sasabihin? Wala kang sasabihin, bro. Ano ka? Manhid? Martir? Wala kang isulti sa amoa? Dili ka masuko? Ikaw, Khalid, tanungin kita. Anong sasabihin mo kung ikaw ang leader? Magagalit, siyempre. Ikaw, kayo mga tausog, anong gagawin nyo? Masya Allah. Marupok, magtatanim ng sama ng loob. Are, sa mga Maranao, Engineer Hussein, anong gagawin mo kung ikaw leader? Hindi kami sumunod, kaya natalo tayo. Ha? Matutuwa? Ha? Magagalit. First reaction mo, magagalit ka, bro. Bakit tayo natalo? Dahil hindi kayo sumunod. Nilin lang kayo ng inyong sarili at sumunod sa kautusan ni Satanas at sa pagsunod sa sarili nyo na ang mga yaman na ito ay doon kayo na nangibabaw. Hindi kayo sumunod sa propeta ninyo. Ano si propeta? Ganun ba ginawa niya? La abadan. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. O Muhammad, nilagay ng Allah sa iyong puso ang habag, awa, pagmamahal sa iyong mga sahaba. Dahil ikaw ang tao na may tunay na pinakabusilak na puso na nilikha namin dito sa mundong ito. At kung ikaw, Muhammad, ay wala yan sa puso mo, walau kunta faddan ghalidhal qalb, at kung ang puso mo ay maging marahas, istrikto sa kanila, marahas magsalita, magagalit sa kanila, magkakaroon ng puot, at ano sinabi mo? Magkakaroon ka ng sama ng loob sa kanila. Kasi siyempre naman, lahat binibigay ko, sinusuporta ko sa inyo, hindi kayo sumusunod sa akin. Miyaguso sa Maranao, miyarata ginawa niyan. Sa iba, nagalit talaga, tinalikuran, pero hindi. Dahil ikaw, Muhammad, kung ikaw ay maging ganyan at wala kang habag at awa sa iyong mga kasamahan at hindi ka magkakaroon ng habag at awa sa kanila, whereas yan ay itinalaga ng Allah sa iyong puso, lanfaddu min hawlik. Hindi mo sila matatagpuan sa harapan mo. Sino? Ang mga sahaba na sinasabi nilang mahal na mahal ka. Anong dahilan kung bakit sila ay aalis? Marahas ka magsalita. Bakit? Pinapagalitan mo sila. Sinisisi mo sila. Bakit? Nagkakaroon ka ng tampo. Nagkakaroon ka ng sama ng loob. Kailangan linisin mo yan sa puso mo, Muhammad. Kayo, tayo, ama, leader, imam, sheikh, ustad, muslim, tanggalin sa puso. Ang alin? Yung mga panunumba. Ang alin? Yung sama ng loob. Ang alin? Magkaroon ng puot at galit. Saan? Sa kahit sinong tao. Dahil, wallahi, ang ganda ng tafsir dito, isa sa mga pantas ng mga pantas. Sabi nila, lanfaddu min hawlik, sila ikaw mismo, propeta.
aalis sila sa'yo? Oo, aalis sila sa'yo. Yan ang tao. Pag pinapagalitan ka lagi, pag sinisisi ka lagi, pag nagkakaroon ng puot at galit at sama ng loob, maski nga magulang mo eh. Kung ganun lagi siya sa'yo, na marahas magsalita, nanunumba, may mga sama ng loob, maski magulang mo na mismo, hindi ka magkakaroon sa kanila ng ano. Iyon ang nangyari kay Propeta Muhammad. Pero bakit si Propeta ay nanatili na may habag at awa at pagmamahal sa kanila? Dahil itinalaga ng Allah sa kanyang puso na mayroong habag at awa sa kanya. Kaya ipinag-utos ng Allah kay Propeta Muhammad, ipinag-utos sa atin ngayon mga kapatid, sino man ang nagkasala sa atin, sino man ang inangkin ng ating yaman, sino man ang tumanggal sa ating karapatan, nilibak tayo, ano man ang ginawa nila, fa'afu anhum, patawarin mo sila ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastaghfir lahum, humiling ka sa Allah ng kapatawaran sa kanila. Allahu Akbar, bro. Ang tao na nilibak ka, kinuha niya ang yaman mo, lahat, hindi ka pakarila ka, gusto mo siyang patayin, tapos magpapatawad ka sa kanya. Hindi lang yun, hihiling ka sa Allah na ya Allah, gabayan at patawarin mo siya. Dalawa. At hindi lang yun, pangatlo, washawirhum fil amr, at magkaroon kayo ng ugnayan sa mga tao. Lahat ng anuman ang gusto niyong gawin, bago niyo gawin, magkaroon kayo ng diskusyon, magkaroon kayo ng meeting, magkaroon kayo ng tawag doon, delegation. Sa Tagalog, yung pagtitipon-tipon muna. Magkaroon ka ng pagpupulong, magkaroon kayo ng diskusyon, ano bang nangyari? Huwag yung decision nyo lang lagi ang nangyayari. Sa isang pamilya, dapat ang ama ganun. Minsan kasi, laging ama tayo, akala natin, tayo may powerful. Tama na yung sinasabi mo. Yun pala, mali yung mga decision mo. Kaya maganda rin, makinig ka muna sa kanila, Muhammad. Sa asawa mo, sa mga anak mo, bago ka magsalita, bago ka mag-judge. Judgmental ka kasi. So, subhanallah mga kapatid, anong aral ito? Magpatawad, humiling sa Allah na patawarin sila, at magkaroon ng konsultasyon sa mga tao. Diyan magtatagumpay ang isang leader, ang isang ama, ang isang ustad, ang isang sheikh, ang isang magulang, ang kahit sino sa atin magkaroon ng ganitong mga katangian. Takbir!